kung ako nga po tatanungin ninyo at mag-conduct tayo ng informal survey ngayon at tanungin ano ang persepsyon ng tao sa atin pong kapulungan sa both chambers ng upper at saka lower house. Ano yung kanilang pagtingin? Baka hindi po maging maganda yung makuha nating sagot o persepsyon ng ating taong bayan with all of these things. At tandaan po na hindi po pasintabi po at hindi naman natin nila lahat. Pero nagkakaroon na po kasi ng parang bandwagon effect o nadadamay po yung iba because of the allegations basically na kinaharap dahil napakalaking halaga ng pera at yung the mere fact na i-divert doon sa dalawang bagay, malaking paglobo ng budget at yung diversion doon sa mga ahensya na supposedly hindi naman alinsunod sa saligang batas ang pagpondo dito sa mga ahensya na ito. Dapat ba na isa publiko, i-live stream din kagaya ng diskusyon, pagtatanong, investigasyon ng Senado, ito pong investigasyon din ng ICI po, yung Independent Commission. Considering pinag-uusapan dito, public interest ito, lalo-lalo na public fund, public money ang talagang ginalaw dito po, Prof. Ano po sa tingin ninyo? Ako pabor ho ako sa taong bayan. Pabor din ho ako ng karamihan po sa atin na dapat ho isa publiko ng ICI ang pagdinig. Sapagkat interest ho ito ng lahat. Kasi tignan niyo Sir Edmar yung sitwasyon. Diyan nadali at diyan kini-question ngayon ang kredibilidad ng marami sa ating mga mambabatas dahil sila-sila lang at hindi open sa publiko. Ayan na naman tayo Bagamat masasabi natin na okay, may credibility yung mga taong nakaupo doon sa ICI, pero it will cast a lot of doubt. Hindi lang ho yan, idadagdag ko rin din ho. Ngayon nga, may doubt na rin din dyan sa ICI na yan. The fact na nagbitiw po si Mayor Benji Magalong. Diba? So yun pa lamang po yung pagbibitiw niya. It already casts doubts with regard to the integrity. How much more doon po sa desisyon nila na i-close door nila o hindi nila po ito isa sa publiko. Ano pa po, ito po yung katanungan ko Sir Edmar, ano pa po bang sensitibong bagay ang dapat na hindi malaman ng taong bayan yung pinakasensitibong bagay na nagalaw at nilalapastangan yung pondo ng taong bayan at ibinubulsa ng ilan, hindi pa po ba sensitibo yun? Ano pa po ba yung kailangan nating pag-usapan dito? Now, ang nakakatakot ho dyan, Sir Edmar, is kapag ka po nagkaroon na naman yung closed door dyan at hindi isinapubliko, a lot will question or a lot of people will now raise eyebrows and question the credibility of the investigation being done by the ICI kasi naka-closed door walang transparency mechanism. So, yun lamang po. Alright, Prof. Nako, maraming salamat po sa inyo pong panahon at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Sa ulitin po, mabuhay po kayo. Ingat po. Mabuhay po at thank you din po. Ayun po mga kababayan, si Professor Eric De Torres, isa pong political analyst ng ating pong nakasama na pakinggan ngayong umaga. Oras po sa Pilipinas, 8:42.